So yun mga to sa inyo at ngayon dito Big Bike Group dito San Pablo mga boss at itong nasa likod natin ay walang iba kung di ang Zone Test 703RR 2026 at bagong model to ng Zone Test na sports bike. At ngayon tatalikayan natin kung magkano ang monthly installment nito mga boss at kung ano-ano nakapaloob dito sa motor na to at yan ang talakayin natin ngayon sa araw na to para ma-review ang big bike na to. So ano pang hinihintay natin mga boss? Wala tayong patagalin pa. Muli, ako po si Gear Motovlog at samahan nyo ako i-review ang motor na to. At ito ang Zone Test 703RR. So yun mga boss, balik tayo sa ating topic at ito na, hawak ko na ang specs ng motor na to at kinailangan nating isulat para masabi sa inyo yung mga details kung ano nandito sa motor na to. At ayun, muli ito ang Zone Test 703RR 2026 model ng Zone Test mga boss. So ang kanyang SRP, sa SRP tayo magsimula, 508,800 pesos at ang kanyang cash naman mga boss ay 478,800 pesos. So, ito naman ang nakalagay sa kanya at isa-isay natin para sa kanyang top features mga boss, no? So, syempre, meron na siyang traction control at heated grip, yung umiinit during ride para hindi ka nakakatulog sa biyahe while driving ka mga boss, no? So, yun ang pinakamaganda sa motor. Pagka medyo nangangalay ka, pwede mo siyang iset sa umiinit na grip para hindi mo makatulugan yung pagdadrive mo para iwas aksidente na rin mga boss, no? So meron siyang two modes, driving modes at may naka USB na rin siya, type A, type C mga boss, yung socket niya, no? Then phone connect. Then meron na rin siyang screen mirroring mga boss, no? So pwede mo i-connect yung cellphone mo dun sa motor, tapos i-screen mirroring mo at makikita mo naman yung sa kanyang panel cage sa TFT mga boss, no? So yung kanyang so yun, meron na rin pala siyang tire pressure mga boss, no? So namo-monitor niya yung kanyang gulong sa una at huli kung kakaunti na ba ang hangin, kung tama ang hangin, kung matigas ang hangin ng gulong. So nasa motor yun mga boss, makikita nyo naman yun doon kung anong temperature na ng hangin ng gulong nyo mga boss, no? At meron na rin siyang 6-speed shifter. At ang sukat naman niya sa kanyang ground clearance mga boss is nasa sa ano pala mga boss, yung kanyang seat height, no? Meron siyang 820 mm yung kanyang pinaka seat height, no? At syempre naka-liquid cooled na rin tong motor na to at keyless na rin, then dual ABS harapan at likuran mga boss, no? At yung kanyang tinatagal sa per liter sa kanyang pagtakbo is nagre-range siya ng per kilometer na 20 km per liter mga boss, no? So medyo medyo gitna lang siya ng katipiran ng gasolina pagdating sa per kilometer na sa takbo niya. So depende sa rider kung aggressive driver ka, so lagi kang magpapagas. Kasi ano lang siya 20 km per liter siya mga boss, no? So medyo malayo-layo na din kumpara sa normal driver, no? Nakagaya ko. Hindi naman kasi ako yung hyper driver na iba na tulad ng mga sports bike, mga ganan, yung mga dinadala. So ito na. Yung kanyang ground clearance mga boss, ang yung pinakataas ng kanyang ground clearance is 145 mm. Then yung kanyang wheelbase naman is 1,450 mm. Then yung sukat naman ng gulong niya sa front tire mga boss, sa unahan, ay 120 by 70 by 17. Sa likod naman, yung kanyang rear tire mga boss is 180 by 55 by 17, no? So yung kanyang displacement mga boss ay hindi na tayo bago sa ganito, no? So kasi ang nasa papel niya mga boss is 703 cc. So ang kanyang talagang displacement mga boss is 699 cc, no? So wala pa siyang 700 pero required siya sa kanyang papel na 703 cc.
mga boss, no? So marami din nagtatanong, hindi ko rin alam kung bakit ganon. So sila nakakaalam niyan. So pagdating naman sa valve ng motor na to, 12 valve na siya. Then yung kanyang bore and stroke, 70 by 60.6. Then yung kanyang weight height mga boss, yung pinakabigat, yung weight 202 kg. So para sa akin sa height ko na 5'5", no, medyo mabigat sa akin to. Mahihirapan ako sa singitan, sa likuan, pagdating sa mga konting kurbada, sa konting curve, lalo na kung ganito kalaki ang katawan ko, mahihirapan akong i-manage tong motor na to, which is kaya ko naman siya i-manage pagda-drive, abot ko siya, okay yung sitting position ko, pero depende na lang siguro sa karanasan ng isang driver at rider na kaya magdala ng ganito kabigat na motor na 202 kilograms mga boss. Kung yung motor ko nga na ADX 180, napakabigat na para sa akin, sa height ko na 1.5, sa 5'5". So, para sa akin, hindi ko pa masyado kaya dalhin to, no? Kung 400cc QJ motor at saka 600cc, pwede pa yung mga CB650, yan, yung mga naked bike. Hindi pa kasi ako masyado sanay sa sports bike, mga boss, eh. So, hindi ko pa natatry, lalo na yung Cove 450RR 2026 model nila, mga boss, no? So, balik tayo sa ating nire-review sa motor na to, mga boss. So, meron siyang power na 93.8 horsepower. So, yung 93.8 horsepower na yun, mga boss, mamamanage mo yon pagdating ng 11,500 RPM, doon mo mararamdaman yung kanyang pinakalakas, aggressive, pagdating sa power talagang gustong ibigay mo ng motor para sa'yo. Yung hinahanap mong power, talagang hindi ka mabibitin, no? Kasi sports bike nga siya, meron na siyang 93.8 horsepower pagdating sa 11,500 RPM, mga boss, no? Doon mo mamamaksimum yung power niya talaga sa gusto mong top speed. Yung pinaka-torque naman niya, yun lang mga boss, napaka-torque ng motor na to. Ingat-ingat tayo kung ikaw ay owner nitong Zontes 703 na to, mga boss. So meron siyang torque na 74.4 Newton meter. Then yung kanyang fuel capacity naman, mga boss, hindi na masama kasi naka 16 liters na siya. So napaka layo na rin na mapupuntahan mo dito sa motor na to sa sports bike. So yung kanya namang pinaka comparison ratio, mga boss, 13.0.1, no? Then ayun na nga ba? Ito na nga ba yung sinasabi natin, no? Na pagdating sa installment, monthly, madaling ko nagko-comment, marami nagko-comment sa atin. So yung iba, binibitin ko yung video ko. So ngayon, pag-iisahin na lang natin sa kanyang monthly installment. Then sa pagdating sa 1 year, 3 years, 2 years, may iba, may 46 years. So dito, 3 years lang po, mga boss, no? So nauna ko nang sinabi kanina yung SRP, then cash. Then ito na yung kanyang monthly installment, mga boss, para sa Zontes 703RR 2026 model, mga boss. So yung kanyang down payment, mga boss, ay nagre-range siya ng 101,760 pesos. Then yung kanyang subsidy naman, mga boss, 30,000. Then sa LTO, pagdating sa LTO, syempre, re-rehistro yan. So nagre-range siya ng 7,500 pesos. Then yung kanyang insurance naman, meron siyang 23,266.53 centavos. Then yung kanyang pinaka-total cash out, mga boss, is 102,526 pesos 0.53 centavos. Then pagdating naman sa 12 months, kung gusto nyo maghulog ng 12 months, kung kaya nyo, nagre-range siya monthly ng 46,301. Doon yung sa sa isang taon. Pagdating naman sa 2 taon, sa 24 months, mga boss, nagba-monthly siya ng 28,493 pesos para sa 2 taon na gusto kunin itong installment. So pagdating naman sa 3 years, sa 36 months, mga boss, meron siyang monthly na 22,557 pesos. So yun lang, mga boss, quick review lang tayo dito sa Zontes 703RR 2026 model, mga boss. Para doon sa mga nabanggit ko na installment specs, sana nagustuhan nyo. At kung gusto nyo makita to sa personal, dito lang yan sa Bristol San Pablo Group, San Pablo. At ilalagay ko na rin dyan sa video yung kanilang account para doon na lang kayo mag-message. Then pwede din naman kayo mag-message directly sa akin. Ilalagay ko na rin dyan yung page ko para bahala na kayo kung saan kayo mag-message. Parehas ko ilalagay dyan sa side ng ating video, no? So yun lang, mga boss. Sana nagustuhan nyo itong video na to at pa-like, share, and subscribe na rin ang ating channel, mga boss. So yun lang. Another day, another more bikes, sabi nga nila, no? Dito lang yan sa Bristol San Pablo Group, mga boss. At
See you next time mga boss dito sa Bristol San Pablo Group. At pag pumunta kayo dito, kita-kits tayo, picture-picture. So yun lang, maraming salamat mga boss at have a good day.